Okay, oh. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Mapagpalang araw. Nandito na naman po ako sa tahanan ni Sister Cheryl. Kapastrana? Pastrana. Ayan. Tindahan po ito, yung itaas po, yung kanila. Na tinutulugan. I mean, yan. Ito tindahan. Pero pwede ka matulog dito. Ah. Ngayon, every Saturday, nagpupunta po ako rito para magbahagi ng ebanghelyo sa kanya. At ang kagandahan naman po sa kanya, magbuhat ng magkakilala kami sa kalsada. Actually, nagsimula ako diyan sa kalsada sa tapat nila eh. Hindi naman siya nasa labas, nandito siya. Naririnig niya daw pala ako. Na po, kaya nagtuloy-tuloy na po yon para ibahagi ang mabuting balita sa kanya. At ibig sabihin, meron siyang pagmamahal sa Diyos. Kasi ako, ganito lang po. Hindi ko sinasabing ang tao walang pagmamahal sa Diyos. No? Huwag kayong magalit sa akin ha. Kaya ko nasabing meron siyang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Nang magsimula kaming, narinig niya ako sa labas po, dyan sa Romana Street, ano? Then, nang ma-approach ko po siya para magbahagi, at hindi naman po niya tinanggihan. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya, meron siyang pagmamahal sa Diyos, kako. Hindi niya tinanggihan. Isipin niyo po, nagtitinda, merong bumibili, hindi siya nagbebenta. Napansin ko rin sa kanya yan. Sabi ko nga, okay lang, pwede siyang magbenta. Siyempre, yung damdamin niya, iba yung damdamin niya. Yung, ano ba, may tawag dun eh, yung salitang pagmamahal, meron pang mas malalim dun. Nasa dulo lang ng dila ko, hindi ko mabigkas-bigkas, ano. Pag ginamit mo yon, ibig sabihin, deepest, pinakamalalim na pagmamahal yan. Hindi, may pagmamahal na mababaw lang. Pero yung sa kanya, malalim na pag-ibig sa Diyos. Ganun po nga napapansin sa kanya. Ano? Hindi naman po ako parang nang bobo. Hindi. Kasi sa dami ko po nakakaharap na tao, marami na rin po akong nakitang mga iba't ibang ugali. Ano? Kaya na-describe ko po ang bawat ugali ng mga tao na nakakaalubilo every Saturday, Sunday. Pero yung from Monday to Friday, meron din po akong ganyan. Pero hindi kagaya ng Sabado, Linggo. Ano? Kasi, bakit Sabado, Linggo? Kasi po pag Sabado, Linggo, ang mga tao usually nasa loob ng bahay. Kasi yan ang walang pasok. Ano po? Yang Lunes hanggang Biyernes, lahat ng tao nagtatrabaho, may pasok. Pero meron din akong mga Bible study kahit anong araw. Pero iba rin po yung Sabado kasi nga karamihan ng mga tao nasa tahanan, walang pasok. Okay? Para maintindihan nyo lang po, ano? Ayan. Pag naalala ko mamaya, ulitin ko yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Ano po? Kumbaga nasa dulo ng dila ko lang yun. Hindi pa rin mayano, ano. Maganda yun. Sa wikang English po nakasulat yun. Ano? Sister Cheryl, sige, magsimula tayo sa Ebanghelyo, ano? Ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos o magandang balita, yan po yung mga pare-parewang kahulugan. Ano? Good news sa English, good tidings, ganyan pa ang mga salita niyan. Isa lang ang kahulugan niyan, patungkol lang sa turo at aral ng ating Panginoon Diyos. Ano? Ngayon, yung turo at aral ng Panginoon Diyos, meron siyang pinagkatiwalahan. Yung pinagkatiwalahan niyang yun po ang kanyang representative niya mismo dito sa lupa. Alam niyo po ba kung sinong representative ng Diyos dito sa lupa? Wala pong iba kundi yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Bakit ko nasabi yun? Si Jesus po mismo may sabi eh. Okay, tingnan natin ha. Dito sa Galatia 4:4, meron nakasulat pong ganito. Para hindi po tayo malito, gagamit tayong Biblia. Ang gamit nating Biblia ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ano? Ito. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ganito sa turo ni Pablo, 4:4 ng Galatia. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino po yung anak ng Diyos? Si Jesus.
na isinilang ng isang babae. Sino yung babae? Si Maria. At namuhay sa ilalim ng kautusan. O, ano yung kautusan? Yung mga Hudyo sa lumang tipan po, nasa ilalim sila ng kautusan. Kaya si Jesus ay Hudyo rin po. Sa lahi ni Abraham. Sa linyada ng buhay niya, mula siya kay Abraham. Ano po? O, tingnan natin yung history ng kanyang ang tawag nila dyan, meron silang tawag dyan eh. Tingnan natin, Ito sa Mateo 1:1. Ito ang talahan ng mga ninuno ni Kristo, ni Yesu Kristo. O, kita nyo? Yung descendant niya, yung pinagmulan niya. Ayan, Ito ang talahan ng ninuno. Eh, di may pinagmulan, may ninuno eh. Si Yesu Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Yan. From Abraham, pababa ng pababa. Kasi mahaba ito, Kinuha natin yung chapter 1, verse 1, at kunin na lang natin yung ending. Dito sa 17. Sa makatwid, may 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabiyag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabiyag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo po yun. Makikita ninyo yung mga lahi ni Jesus. From Abraham hanggang dumating kay Jesus. Okay? Itong Jesus pong ito'y sinugo ng Diyos. Para kanino? Dito sa lahi ni Abraham, mga Hudyo, para sa kanila. Para sa kanila po. Kasi nga po, sila ang ililigtas. O, tingnan natin dito. Meron nakalagay dito eh. Tingnan natin yung nakalagay dito, Para hindi po tayo, Dito may nakalagay na kagaya nito, Ngunit habang pinag-iisip ito ni Jose sa chapter 1 verse 20, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Kita nyo po, yung Jose, yung stepfather ni Jesus, sa lahi din ni David. At yung lahi din ni Jesus kay David, kasi si Maria sa lahi din ni David, na lahi naman ni Abraham. Kaya magkakalahi lang po sila. Ano sabi? Jose, anak ni David. O, tinawag niyang anak ni David. Kasi nga po galing sa lahi ni David. Ngayon, tingnan natin dito yung nakusa, nililigtas niya ang kanyang bayan. Meron po nakalagay dito. Hindi, at saka lang po tayo na nakasali. Kailan lang tayo nakasali? Meron kasing isang nakalagay dito sa Bible. Tayong mga Pilipino, paano tayo nakasali? Ano po? Okay, balikan natin yung yung sa verse 5, Para makarelate tayo ng gusto. Sa Galatia 4:4 yung binasa natin, yung verse 5 ang basahin natin. Upang palayay ng mga nasa ilalim ng kautusan. Yan, yung Old Testament, kautusan. Yung mga Hudyo nung panahon nila. Sa gayoy, may tuturing na mga anak ng Diyos. So, hindi sila anak ng Diyos kasi nga po, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya pinadala po ngayon si Jesus sa kanila. Sa mga Israelita, yung Hudyo. Ngayon, ang ginawa ng mga Israelita itong mga Hudyong ito, ay, ang sabi ni Pablo sa verse 11, ito, dahil tinanggihan ng mga Israelita, ang salita ng Diyos, sila'y naging kahaway ng Diyos. At kayong mga hentil na kinabang, yan. Tayong mga Pilipino ngayon ay nakinabang lang tayo dahil pagtanggi ng mga Hudyo o Israelita sa magandang balita o sa alin ang magandang balita nung ibinigay si Jesus sa kanila.
tinanggihan po nila. Kasi hindi nila matanggap si Jesus na ano, ang sabi ni Jesus, kaya dito sila nagalit sa kanya. Siyempre, ang sasabihin ni Jesus, kung ano lang yung tama, problema, yung mga kalahi niya, hindi nga po siya natanggap. O tingnan nyo salita ni Jesus, sa 45, 8:45. Anong sabi niya? Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo. O anong sabi ni Jesus? Ayaw ninyong maniwala sa akin. Kaya sila po ipinadala ngayon ng tagapagligtas, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, dahil tinanggihan nila, ayaw na nga nilang maniwala kay Yesus Ayaw nilang maniwala. Ang nangyari, sabi ni Pablo, kayong mga entil, kayong mga Pilipino, ang nakinabang. Amen. Praise the Lord. Tayo palang mga Pilipino, Sister Cyril. Doon tayo ngayon na napunta. O, tingnan natin. Litin natin 11:28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang salita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus, salita ng Diyos, si Jesus yun. Sila'y naging kahaway ng Diyos. Naging kahaway sila ng Diyos dahil tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Sino yun? Si Jesus. Tingnan natin sa 1:1 ng 1. Ito, nang pasimulay naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Yung salita ng Diyos, yun ang tinanggihan nila. Sino yon? Sa verse 14, naging tao ang salita. Sino yon? Si Jesus. Yun ang tinanggihan nila. Kasi nga po, hindi nila matanggap na yung kalahi nilang Hudyo. Ano? Yan ang ari. Pinanganak siya sa sabsaban. Paano mo sasabihin nga yung ari yan? Kaya yung mga kababayan niya, alam nila yung kasaysayan ni Jesus, paano siya pinanganak, paano siya lumaki. Pagkatapos nangangaral na si Jesus, pinapakilala niya, ang Diyos ang aking Ama. Kaya sila nagagalit. Hindi nila matanggap. Tuwing sasabihin niya, Diyos ang aking Ama. Kasi nga nakita nilang naging bata, nakita nilang lumaki hanggang ipinako sa krus yan. Sila nga nagpapako sa krus kasi nga hindi nila matanggap na yung tagapagligtas ay si Jesus pala. Kaya yung mga apostol niya, sila Pedro, araw-araw pinangangaral nila si Jesus ang tagapagligtas. Kasi nga po, hindi nila matanggap. Napakahirap. Kasi nakita nilang ipinanganak ni Maria. Lumaki. Paano mo sasabihin tagapagligtas mo yan? Kaya nung nangangaral na siya, lagi niya pinakikilalang sarili niya. Doon na sila nagalit sa kanya. Kaya sinabi nila, ipako sa krus yan. Sila rin po yung nagpapako sa krus. Yung mismong kanyang mga kababayan na ayaw maniwala sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Yung totoo sinasabi ko sa inyo, pero ayaw ninyo akong paniwalaan. Totoo na sinasabi niya, ayaw pa siya paniwalaan. Kasi nga po nakita nila, pinanganak ni Maria sa piling ni Jose na karpintero, nangangarpintero kasama ni Jose, tapos nangangaral, tapos sasabihin niya, ang Diyos ang aking Ama. Kaya lalo silang nagalit. Kaya ang ginawa ni Pedro, nang umakyat na si Jesus sa langit, anong ginagawa nila Pedro? Patuloy nilang pinakikilala pa rin si Jesus sa tao. Kailangan tanggapin natin yan. Ito, sa Gawa chapter 4, verse, meron dito nakalagay 12. Kay Yesu Kristo matatagpuan ng kaligtasan. Kita nyo po? Sabi ni Pedro, pinakikilala talaga nila si Jesus ay tagapagligtas.
5:42. Ano pa sabi ni Pedro? At araw-araw sa templo. Kita nyo, pumapasok pa sila sa templo. Para saan? Mangaral lang. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. Pumupunta pala sila sa mga bahay. Araw-araw. Templo, bahay, templo, bahay. Bawat makita nilang templo, pumapasok sila kasi nandun po yung mga raming Hudyo. Bukod doon, pumupunta pa sa mga tahanan ng mga Hudyo. Na anong ginagawa nila? Ito po, oh. At araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, wala silang tigil na nagtuturo. Kita nyo po, walang tigil, sabi niya. At nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, siya ang Kristo. Yun. Yung parang pinangangaral nila isa lang. Itong Jesus na pinanganak ni Maria, lumaki sa piling ni Jose at Maria, hanggang sa atulas siyang kamatayan, ipinako sa krus. Itong Jesus na ito, anong sabi ni Pablo, ni Pedro? Siya ang tagapagligtas. Araw-araw po, pinakikilala nila. Kasi nga, hindi matanggap-tanggap ng mga tao sa panahon niya na siya ay tagapagligtas. Kaya nga, sa isang eksena po, kay Apostol Tomas naman, tignan nyo po ang eksena sa kanilang dalawa ni Apostol Tomas. Sa chapter 20, ano po, ito may nakalagay, napakaganda. Dito sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kausap niya po si Apostol Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Oh, iba tunog na salita ni Jesus eh. Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ko? Oh. Anong kasunod na sinabi ni Jesus? Pinagpala silang hindi nakakita sa akin. Sabi ni Jesus, gayon din, ay gayon may naniniwala sila. Tayo pong mga hentel, tayong Pilipino, Sister Cheryl, di naman natin nakasama si Jesus dito sa lupa, no? Oh, hindi natin siya nakasama. Pero naniniwala tayo. Naniniwala ka ba kay Jesus, Sister Cheryl? Amen. Ako rin naniniwala po. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ano sabi niya sa mga naniniwala ka at hindi siya nakita? Oh, pinagpala. Sister Cheryl, pinagpala tayo. Ibig sabihin ng pinagpala, blessed. Santo. Tandaan mo yan. Santo. Yun po yung ibig sabihin ng pinagpala. Sa English, blessed or saint. Banal. Santo. Kaya sabi ng iba, maniwala ako. Kasi nung araw may nagtanong sa akin, Brother Manny, sabi niya, ikaw ba ay siyang santo? Sabi niya sa akin. Ang sagot ko, oo! Santo ako. Eh kasi yun po nakalagay sa Biblia eh. I-deny mo yun eh, nakalagay naman sa Biblia. Ang mahirap, yung wala sa Biblia, pinaniniwalahan mo. Kaya si Jesus po, anong sinabi ng kasulatan? Araw-araw pumupunta sila sa mga templo, simbahan, kung saan maraming tao ron. Araw-araw. 12 yung apostol. Eh, siyempre, iwa-iwalay sila. May nasa bahay, mayroon nasa templo. Ang sinasabi nila isa lang. Itong Jesus na ito, yung pinanganak ni Maria, na inanak ni Maria, pinagdalang tao niya sa kanyang asawang si Jose. Actually, yung nangyaring yun, yung pinanganak si Jesus, wala naman talagang nangyaring animong kay Maria at saka Jose. At wala naman nakakahalam na ganun nga. Ang nakakahalam lang ang nagdadalang tao si Maria. Bago niya pakasalan, si Jose lang po nakakahalam. Walang ibang nakakahalam doon. Kasi pinahayag sa kanya ng anghel na si Gabriel. Sabi ni Gabriel, wag kang mag-alala ang pakasalan niya, nagdadalang tao na yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi sa mga Hudyo noon, napakahalaga ng virginity. Alam niyo po ba sa panahon ng mga Hudyo noon? Kapag nag-asawa ang isang lalaki, babae, eto
kapag nagpulot gata sila, nag-honeymoon sila, at napatunayan ng lalaki, hindi na pala biren yung babae. Halimbawa, akala na biren. Alam niyo po anong gagawin sa babae? Papatayin. Papatayin siya. Kaya nung malaman po ni Maria, ni Jose, na nagdadalang tao si Maria, para wag patayin si Maria. Kasi maigpit po sa kanilang virginity. Kailangan pag nagpakasal ka, virgin ka. Ganun po sa kanila. Kasi pag nalaman na hindi ka virgin, yung lalaki mismong naging asawa mo, yun ang magsusuplong sa'yo na itong aking asawa, hindi po virgin yan. Ang gagawin ng mga tao noon, yung mga leader ng kanila, yung mga leader sa kanila, kukunin yung babae, dadali sa plaza at doon po babatuin hanggang mamatay. Stoning kung tawag doon. Bato. Yung lahat ng taong nandun, dadampot ng bato hanggang sa mamatay po yung babae. Kaya napakaigpit po sa kanila ang virginity. Ang pagiging birhen. Kaya si Maria, anong tawag kay Maria? Birhen Maria. Kaya nung mga anak siya kay Jesus, birhen po siya dahil wala siyang karanasan kay Jose. At saka lang po sila nag-honeymoon ni Jose after na mga anak na siya kay Jesus. Pero nang pinagbubuntis niya pa si Jesus, wala pong gumalaw sa kanya. Kaya buti na lang sabi ng Anghel Gabriel sa panaginip kay Jose, Jose, huwag kang matakot na pakasalan niyan. Kita niyo po. Kasi ang utak ni Jose, iiwalayan ko ito, sabi niya. Iiwalayan ko ng lihim para huwag nang mapahamak. Kasi babatuin eh. Oh. Pero nung sinabihan ng Anghel Gabriel na itong si Jose, yun, pagkagising kinaumagahan at pinakasalan niya si Maria. Kaya siya lang nakakalam na si Maria nagdadalang tao na nang nagpakasal sila. Hanggang sa namatay po sila sa kasaysayan. Hindi man natin alam kung kailan sila namatay, pero sila lang po nakakahalam na si Maria at Jose at wala nang ibang tao nakakahalam. Ano? Huwag nyo nang ipahalam, ano? Sila lang dalawa nagkakahalam na itong pinakasalan niya pala ay dinadala sa kanya sinapupunan ng tagapagligtas. Sino tagapagligtas? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan nga pong ginagawa nila Pedro na hanggang sa mamatay po sila Pedro, yung mga apostol ng Panginoong Yesus, yun pong ginawa nila. Wala silang tigil araw-araw upang ipakilala itong si Jesus na tagapagligtas. Amen. Buti na lang mayroong tagapagligtas na pinadala ng Diyos, kundi kawawa tayo. Ba't ko sinabing kawawa tayo? Meron pong impyerno eh. Paano ngayon? Pag walang tagapagligtas, lahat tayo may impyerno. Pag nasa impyerno ka, pwede ka pa ba lumipat? Wala na po, walang lipatan. Kaya dito pa lang sa mundo, pinapahalam na ng kasulatan na mayroong impyerno. Tingnan nyo po Nang ibinigay po ng Diyos ang kanyang anak, may nakasulat ng ganito. Tingnan nyo po 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, yung tao po yan. Kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, si Jesus po. Kaisa-isang anak, o libigatan sa bugtong Wala siyang kadobol o anuman, kapatid, wala. Upang sino man sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak. Yun, yung kapahamakan po, yun yung impyerno. Totoo bang may impyerno? Opo, meron. Si Jesus din ang nagsabi, may impyerno. Eto. Dito mapapahamak ang tao. 25 ng Mateo, sa verse 41. Ito nakalagay. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun. Itatapos sila doon sa impyerno.
Yan po yung kapahamakan. Pero pag sumampalataya tayo kay Jesus, kagaya na nakasulat, absuelto po tayo. Sister Cheryl, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Amen. Kita niyo po. Absuelto. Ganun lang po kasimplihan. Sumampalataya lang. O ngayon, meron bang patunay na meron na. Yun, 1:16 ha. Patunay na yan. Pagtitibayin natin mismo sa bibig ng Panginoong Yesus. Baka hindi kayo maniwala. Meron din nakalagay, sabi ni Jesus, yung pananampalataya nila sa akin. Sabi niya, dito po sa Gawa 26 sa 18. Ito po. Sabi ni Jesus kay Pablo. Yung last part lang ng 18 ang kunin natin ha. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Nag-uusap po sila dito. Si Jesus nandun sa langit, nasa kanan ng Diyos. Si Pablo nasa lupa. Sa Damasco po ito, journey to Damascus. Nagtagpo silang dalawa. Hindi sila nagtagpo, nagkita ng face to face ha. Nag-uusap sila, nagsasalita si Jesus nandun sa langit. Naririnig ni Pablo, nagsasalita si Pablo, naririnig ni Jesus sa langit. Wala pa cellphone nun. Pero bakit sila nakakapag-usap? Ano po? Siyempre mayroong Espiritu Santo. Yung Holy Spirit po, yun ang namamagitan. Okay? Kasi sabi ni Jesus, nang akyat na sa langit, aalis na ako at bababa sa inyo ang Espiritu Santo. Siyang magtuturo sa inyo. Ano ba? Yung Espiritu Santo po, yun ang namamagitan. Yung Espiritu Santo ni Pablo, yung Spirit ni Pablo, at saka yung Espiritu ng Diyos, nagkakaugnay. Kaya nagkakausap sila na wala pong telepono. Wala pang technology nun. Ano? Yan. Yung second part lang ng 18, ano? Sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, pasin niyo ba? Sa pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Yung palang pananampalataya mo sa Kanya, kay Jesus, yun ang parahan ng pagpapatawad ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala, sabi ni Pablo. So may problema tayo. Pag hindi tayo mapatawad, lahat tayo pupunta sa impyerno. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala si Jesus sa mga kalahi niyang Hudyo at tinanggihan naman siya at tayong mga hente lang. Ano sabi ni Pablo? Kayo ang nakinabang. Salamat. Mayroong Pablo na ginamit ang Panginoon para sa ating mga kahente lang. Ngayon, anong sabi niya kay Pablo? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ay patatawarin sila sa kanilang kasalanan. So yung kasalanan natin ngayon, meron na po nagpatawad. Alin yan? Yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. Sister Cheryl, sumasampalataya ka ba sa Panginoong Yesus? Amen. O, kita niyo po. Kaya paano nyo sabihin hindi malalim ang kanyang pagmamahal sa Diyos? Sumasagot siya. Ayon sa aral na ating tinatalakay. Yan. Tuloy natin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at, ito na po, mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yun po sinasabi ko kanina. Tayo ay mga tao, pero tayo ay mga banal. Akala ng tao, pag sinabi mo, ay ako'y banal. Ang tao po, malikot ang utak eh. Maniwala ako. Pero ayan, binasa ko po yung sinabi ni Jesus eh. Hindi ko sulat yan, sulat na mismo ng Panginoong Yesu Kristo. Na kapag sumampalataya ka sa Kanya, tatanggalin yung kasalanan mo, patatawarin ka, at isasama ka sa mga taong taong banal. Saan dadalhin ng mga taong banal? Di sa langit. Panguli. Akala nyo po, kaya nga Biblia pong ginagawa natin batayan eh.
O tingnan naman natin yung sulat ni San Pedro o Apostol Pedro. Sa chapter 1, sa 14, ganito po nakalagay, sabi, bilang masunuring mga anak. O, anak ka, anak. Tayo po yun. Pag manampalataya tayo, tawag sa atin, anak ng Diyos. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Kayo wala pang tunay na pagkahunawa. 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Oh. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay nagiging banal ka, kaibigan. 1:17 ang sabi ni Jesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Kaya, nakikita nyo kami, ano? Santo po kami. Santong lalaki, santong babae. Huwag po kayong magalinlangan. Nakasulat po sa Biblia, kumbaga binabasa ko lang po. Letra por letra para walang daya. Po. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa turo at aral mo. Napakaliwanag po. Paano kami magiging banal? Sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isa lang. Mag-like po kayo, mag-share kayo. Kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo sa iba. Wala po tayong hukos-pikos dito. Wala tayong panluloko, pandaraya. Binabasa ko po ito at ang testigos po si Sister Cheryl, ano? Kasi kailangan nakikita niyang binabasa ko yan. Bakit? Sa tandaan niyang yan, lolokohin mo pa ba? Hindi po, masama yun. Kailangan nakasulat, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!